Okay. So, sa umagang ito, isang bagay na ating pag-uusapan na napakahalaga. Kaya nga nasabi ko nung last Wednesday, hindi ko na lang tinuloy kung ano yung magiging message ni Lord, but sinabi ko na kung ano yung pamagat, di ba? So, ang pamagat ng message si Lord is submit to God's will. Ito yung pinakamahalaga na dapat gawin ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya. Ito yung magpasakop, no, sa kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ito yung isa sa nais ng Diyos from the very first na nilikha niya ang sangkatauhan. Ang nais ng Diyos ay siya yung laging madakila, mapapurihan, siya lagi yung masunod. Pero nagkaroon ng kaunti lang ba? Na para bang instead na ang Diyos po ang masunod, ang kalooban niyang masunod, ay para bang yung ating kalooban yung nasusunod. No, sabi ko nga ng last Wednesday, let us surrender our will to God. Pero when I was praying to God, while praying, sabi ko, parang there's something wrong na para bang surrender your will to God. It's okay na i-surrender mo yung kalooban mo sa Diyos. But what's next? Ano yung kasunod nun? Isusurrender mo lang ba? And then after that wala na? So sabi ni Lord, mali yun. So kailangan merong tinatag na submission. Sabi mo nga submission. Yun. Ito yung isang bagay na napakahirap gawin. Pero kapag nagawa natin, mararanasan mo yung bunga ng pagsasabit mo sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. So go with me sa Isaiah chapter 60 verse 22 na alam natin lahat ito. No? Isaiah chapter 60 verse 22, and then after that we will go to Proverbs chapter 19 verse 21. So dalawa yung ating pag-uusapan today o paggagalingan ng mensahe ng Diyos. Ang sabi niya, ang pinakamaliit ay magiging isang angkan. Tama niyo po ba, church? Uunawain natin yung talata. At ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Ako, ang Panginoon, ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Sana po habang binabasa natin ay inuunawa natin kung ano yung ibig sabihin ng teksto. And then let us go to Proverbs chapter 19 verse 21. Ito yung sinasabi naman ng Proverbs 19:21. Sa puso ng isang tao, ang panukalay marami. Ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Okay, pwede bang basahin natin sabay-sabay? 1, 2, 3, read. Amen. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Pinupuri ka namin, nululuwalhati o dakilang Diyos sa umagang ito. Dalangin nga po namin, Panginoon, ang pagkilos mo, ang pagsama mo sa amin sa umagang ito. Lord, alam namin na sa pagising pa lamang namin kanina, kami po, O Diyos, ay iyong itinayo. Lord God, kami binigyan ng kalakasan, ng kagalakan, ng excitement, Father God, para pumatungo sa iyong gawain. At alam din namin, Lord God, na may gagawin ka sa umagang ito sapagkat hindi mo hahayaan na kami maparito na wala kang gagawin. Dalangin namin, O Diyos, na bawat mensahe o bawat salita kapahayagan na maihahayag sa umagang ito ay walang magmula na anumang salita or kapakahulugan, Panginoon, sa pamagitan ng sariling kakayahan ng iyong lingkod sa umagang ito. Sa halip, O Diyos, dalangin namin na ang iyong kapangyarihan, ang siyang mangibabaw, ang iyong kaisipan, ang iyong kaunawaan, ang siyang maihayag sa umagang ito. Father God, we love to listen to your word, to your message, because we believe, Father God, through this and by listening to your message, Lord, ay magkakaroon po kami, Panginoon, ng kaunawaan, kaliwanagan on how to live life according to your will, O God. Maraming salamat sapagkat alam namin, pinalalakas kami ng bawat salita mo, ng bawat mensahe sa umagang ito. At ganoon din, Lord, I pray na ikaw po ang kumilos o mantabay sa amin sa umagang ito. Holy Spirit, we welcome you and we invite you this morning to rule over our life, to rule over this place in the mighty name of Jesus. And we rebuke every works of Satan in the mighty name of Jesus. Satan, get out
in this place. Wala kang karapatan, wala kang kapangyarihan sa bawat mananampalataya na nato sa lugar nito. Even in this place, you have no authority. In the mighty name of Jesus, we rebuke you. Get out, get out, get out in this place. Hallelujah, hallelujah. At sa umagang ito, alam namin, Panginoon, that you will strengthen us, Lord God, empower us, energize us, oh God, and give us hope in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen, Amen, and Amen. Amen. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat today tayo binigay niya ng pagkakataon para tayo ay makapakinig ng Word of God. Amen. Ikaw ba'y nagagalak sa umagang ito kasi buhay ka pa? Amen. Para kayong hindi nagagalak parang patay yung mga itsura niya Parang ang lulungkot nyo. No? Kaya yari pa lang ng sweldo nung nakaraang katapusan. Pero parang ang mukha nyo katapusan na ng mundo. Amen. Pwede ba tayo mag-unat-unat muna? Sige. Para naman na ano natin yung ating sarili. Parang wala kang gana ngayon. Gusto nyo kumanta uli? Okay. Gusto nyo bang sumayaw? O sige, tayong lahat muna ay tumayo. Kasi nakikita ko, there is something in you. Parang ang bigat-bigat ng katawan mo. No? Kailangan malusen yung fat na yan. Amen po ba? Amen. Alam niyo ba yung awiting, ako'y magpupuri sa Panginoon. Alam niyo po ba yan? Nandirito ka para magpuri. Amen. Sabihin sa katabi mo, naririto ka para magpuri. Naririto ka para sumamba. Amen. Amen po ba yan? Amen. Anong gagawin natin dito ngayon? Ano? Dadakilain ang pangalan ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Amen. Handa ka na ba? Ibigay mo yung pinakamalakas mong boses, pinakamalakas na tinig sa ating Diyos. Amen ba yun? Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Come on! Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin. Minsan pa, Panginoon. Ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Come on, everybody. Clap your hands. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Once again, come on. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Niligtas ang mga api. Amen! Yung kilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri. Come on! Let us jump! Ako'y magpupuri. Come on! Hindi pa tayo mga Kristiyano! Purihin natin. Come on! Oh! Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Kaya nililigtas ang mga api. Magpupuri lahat! Yung hirap sa pag-ibig. Come on, sige lang yan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Come on! Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin. Sige lang yan. Ako'y magpupuri. Hallelujah! Amen! Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Kaya niligtas ang mga api. Magpupuring lahat ito kilalang sa pag-ibig ng walang
hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Come on! Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri Sa Panginoon. Ako'y magpupuri. Sa Panginoon. Hallelujah! Tayong lahat ay sumama. Amen! God is good! Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Amen! Nagkasa mga api. Nagpupuring lahat ang iyong nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri Sa Panginoon. Hallelujah! Sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. God is good! God is good all the time. God is good! Awitin natin yun. Kasi mabuti ang Diyos. Amen po ba? Amen. Amen! God is good all the time. In this heart of mine, God is good all the time. Come on! In the darkness, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. Come on! God is good. God is good! Come on! All the time! Habang hinahanap, sasabihin natin that God is good this morning. Alam niyo po, napakaganda na lagi nating inaakwento ng ating dakilang Diyos. Amen? Kasi kapag tayo nasa langit na, we will just sing praises to Him. Amen? Do you believe on that? Naniniwala ka ba doon? Amen. Hallelujah! Come on! Awitin natin. God is good all the time. Oh, praise in this heart of Nawawala yung mine. ating kopya. All the time, through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good, all the time. When you walk through the valley, and the shadows all around, do not fear. Yes, God, He will guide you, He will keep you safe and sound. He has promised He never leave you, nor forsake you. And His word is, God is good. Shout it out. All the time. Amen. It's all the praise In this heart of mine, God is good. all the time. Hallelujah. The darkest night. He's like the time. God is good. 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 Come on. Just sing it out. God is good. 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 God is He is so good all the time. All the time. God is good all the time. Hallelujah. You are good, oh God. Hallelujah. Yes, Lord. You are good, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Let us ready our heart this morning. Hallelujah. Who knows, darating ang ating Panginoon sa umagang ito at madatnan Kanya na nagpupuri, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo pong pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsambatang lahat na nagagalak sa umagang ito, nakapiling ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Yun, siguro naman na-relax na kayo. Ayan, so okay. So kahit paos, no, kailangan nating magpuri sa Diyos. Amen. So, going back no, doon sa ating binasa kanina, let us go back doon sa ating binasa kanina sa Isaiah chapter 60, verse 22, and Proverbs 19, verse 21. Ito pong sabi niya, no, basahin natin ito, Proverbs 19:21 muna. Balik tayo sa 19:21. Ito yung sabi niya, no? Proverbs 19:21. Ito yung sinasabi niya.
Okay. Sige. Nagloloko yung ating computer. Hindi yung ating mga operator. Yung computer yung may diferensya. Ayan na. Ayan. Yun. Okay. Sabi niya, sa puso ng isang tao, ang panukalay marami. Ito ka ba? Nasabi ng Biblia na ang tao po daw ay napakarami niyang plano o kagustuhan na maganap sa kanyang buhay. Marami ka bang gustong gawin? Do you think at your age, magagawa mo lahat ng gusto mong gawin? Do you believe that it will happen? Okay? At yun yung mga katanungan eh. Sabi niya, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. So kung titignan natin, no, what's the sense of planning sa ating buhay? Inuubos natin yung ating kaisipan, yung ating kalakasan to have plans in our life. Ganun yung ginagawa natin. Tama po ba? There are times, nagbibigay pa nga tayo ng time to think na kung ano yung nais nating maganap sa ating buhay. Di ba? Ganun yung ginagawa natin. Inuubos natin yung napakaraming oras natin at panahon where in fact, in the long run, at the end, sabi niya, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Ang kalooban pa rin ng Diyos ang magaganap. That's why, ang message ng Diyos this morning ay pinamagatang submit to God's will. Tama pa ba? Ito kasi sinasabi ng Proverbs 21, na bagaman tayo nagpaplano, nag-iisip, ang kalooban pa rin ng Diyos ang magaganap. Kailan? Ang sabi ng Isaiah 60, verse 22, anong sabi ng Panginoon? Basahin natin sa pinakababa muna. Ako ang Panginoon, ito ang mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Take note of that word. Ang sabi niya, ito ay mabilis. Are you there? Ang kalooban ng Diyos, whether you like it or not, it will happen. Sabi mo, magaganap. Magaganap. This is our faith. Ito ba yung faith mo ngayon? Na ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay ay magaganap. Not your will, but Lord's will. Amen po ba? Ito ba yung pinangahawakan mo ngayon? So kung ito pinangahawakan mo, dapat wala ka ng plano para sa iyong buhay. Maybe if you have any plan in your life or plans in your life, your plan is to submit to the will of God or listen to the plan of God. Amen po ba? Dapat yun ang plano mo ngayon. Nakuha niyo po ba? Kasi ang sabi ng Panginoon, ang pinakamaliit ay magiging isang angkan. Nakita niyo po ba kung paano kikilos ang Diyos? Yung pinakamaliit, pinakakakunti, sabi niya, ito yung magiging outcome niya. Magiging malaki, magiging marami. And I do believe, same thing na nais natin sa ating buhay, yung merong bagay tayo na napakaliit, gusto natin lumaki. Tama po ba? Yung kakaunti, gusto natin dumami. This is our plan in our life. Pero ang sabi nga ng Panginoon, tingnan niyo po, napakaganda sinabi niya, ang pinakamaliit ay magiging isang angkan. Ang tao din naman niya kayang gawin yun eh. Di ba? Yung maliit natin, siguro kung meron man tayong magagawa, dadagdag lang na kaunti. Pero hindi niya magagawa na gawin itong isang angkan. At ang pinakakakaunti, sabi niya gano'n, ay magiging isang makapangyarihang bansa. Do you want that? Do you want that? Do you want that, church? Amen. Kailangan pakita, paramdam natin sa Diyos that we want the plan of God in our life. Amen po ba? That's why all we have to do is to submit to God's will. Kasi hindi magaganap ito kung walang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Because it's been how many years na tayo po ang nasusunod sa ating buhay? Tama po ba? Para bang tayo yung nagpapalakad sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga ang nangyayari, nagdudulot ito sa atin ng frustrations in life. Nagdudulot ito sa atin ng failure, ng kabiguan, ng kalungkutan. It is because tayo po ang nagpapalakad o nagpapatakbo ng ating buhay instead of submitting to the will of God. Amen po ba? Because there are reasons why we need to submit to God's will. Bakit talagang kailangan? Ano ba yung dahilan? Bakit kailangan? No? Siguro ito yung dapat nating maunawaan.
Kasi may mga bagay na we need to understand first, to know first, para gawin natin, para gampanan natin. Tama po ba yun? Di ba, hindi naman tayo talaga sumusunod sa isang bagay o hindi natin ginagawa isang bagay unless nauunawaan natin. Nakanyo po ba? So today, ang sabi ng Panginoon, today, ay ipaparinig niya sa atin, ihahayag niya sa atin yung mga kadahilanan. Bakit nga ba kailangang mag-submit sa Diyos? Or mag-submit sa kung anuman ang kalooban ng Diyos. Bagaman, there are times na ang kalooban ng Diyos ay para bang labag din naman sa ating mga plano. Naku niyo po ba? Nangyari ba sa inyo yon? Yung nais mong maganap sa buhay mo ay hindi naganap? At yung kalooban ng Diyos ang naganap sa buhay mo, di ba nakakaasar yun? Asar na asar tayo. Dahil parang hindi naman ito yung gusto kong nangyari sa aking buhay, Lord eh. But because, dapat, bilang Kristiyano, because we are Christians, kung ano man yung nangyari sa atin o naganap sa ating buhay, aminin natin, tanggapin na lang natin na ito ay kalooban ng ating Diyos. Let us submit according to the will of God in our life. Amen po ba? So these are the reasons. Number 1, sabi niya, kung bakit kailangan natin magpa-submit sa kalooban ng Diyos, number 1 is, God knows us as much as we know ourselves. Napakagaling po no? Ang sabi ng Bible, ang sabi ng Diyos, kung bakit kailangan magpa-submit tayo sa Kanya, sapagkat kilala tayo ng Diyos, alam tayo ng Diyos, higit sa pagkakakilala natin sa ating sarili. Amen po ba? Imagine that, sarili mo hindi mo masyadong kilala. Sino dito yung kilala niya yung sarili niya? Di ba madalas sasabihin natin, alam ko yung sarili ko. Pero sa totoo lang, maraming pagkakataon sa ating buhay, di naman natin naintindihan ng ating sarili. Tama? Gusto mong matulog na hindi. Gusto mong kumain na ayaw mo naman. Gusto mong umalis pero tinatamad ka. Tama ba yan? Gusto mong tumayo pero inaantok ka. There are times hindi natin kilala o maintindihan ng ating sarili. And there are times, there are things that we can do that it seems to be that hindi natin kayang gawin. And you will just discover yourself na sa isang kalalagayan na, ay, nakaya ko pala. For example, may mga kababaihan, may mga nanay o mag-asawa na ang sinasabi ng nanay, hindi ko kaya na wala yung aking asawa. No? Pero pinapalayas niya. Diba? Andiyan ka pa ba? Diba? So, makikita natin, may mga bagay tayo na nadidiscover sa buhay natin bawat araw. No? Pero ang Diyos, bago pa natin ma-discover, He knows it already. Kilalang kilala ka ng Diyos. Alam niyo ba kung gaano tayo kakilala ng ating Panginoon? Alam naman natin sa Jeremiah chapter 1, verse 5. Anong sabi kay Jeremiah doon? Na nung ikay pinagbubuntis pa lamang ng iyong magulang, no? Ay pinili na kita, in-isolate na kita, prepare na kita. Yun ang sinabi niya. So inihanda na niya ang bawat tao. Kilalang kilala ng Diyos ang bawat tao. Alam niya kung ano yung magiging itsura mo. Alam ng Diyos na ganyan magiging itsura mo. Ikaw lang naman hindi naniniwalang ganyan ang itsura mo eh. Prepare ka ba? Na-prepare ka dapat. Ikaw ba nung nagkamalay ka? Kasi nung baby ka pa, parang hindi ka pa ganun ka-conscious sa iyong itsura. Di ba? Tama ba? Wala kang pakialam. Kaya nga, yung mga kalalakihan nun, takbo-takbo sa daan. Ganun yung ginagawa natin nun eh. Nagbibilad. Pero nung medyo nagkakaroon ka ng kaunawaan, ito pala yung itsura ko. Okay? So, na-shock ka. Pagtingin mo ng salamin, na-shock ka sa itsura mo. You're not expecting, ako ba yan? Tapos, pakita yung dating picture mo, at saka ngayon, hindi ako yan. Todo ka, di ba? Todo deny ka. Nagdi-deny tayo. So, ang sabi ng Panginoon, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong magulang, alam na kita. Kilala na kita. Are you okay, church? Tama ba yon? Kilalang kilala tayo ng Panginoon. So, kapag kilala tayo ng Panginoon, ibig sabihin, alam niya everything about us. Our past, our present, and our future. Alam ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon yan. Okay? Ngayon, sinasabi rin ng Panginoon, no, sa Bible, na sa Luke chapter 12, verse 7, ang sabi niya, maging yung ating mga buhok bilang ni Lord.
Napakatindi, no? Hello? Bilang nyo ba yung buhok nyo? Hindi ko alam kung nagkakamali ako na may sinasabi sa Bible or sa medical, no, na ang buhok ng tao, correct me if I'm wrong, ay mga nasa 150,000. Pinaka ano yun? Sabihin na, normal number ng hair. Kasi sometimes meron sa isang butas, tatlo yung nakatubo eh. So yun ang sinasabi ng mga sa medically speaking. Sabi na nasa 150 pataas yung bilang daw ng buhok ng tao. Yung normal hair, siguro sa mga Filipino lang siguro ito or di natin alam kung saan galing yung pag-aaral na yon. So makikita natin. Pero ang Panginoon, sabi niya, alam niya exactly yung bilang ng ating buhok. Pati yung buhok na lalalaga sa'yo every time na na-stress ka. Alam ng Panginoon yon. Imagine kung gaano tayo kilala ng ating Panginoon. At hindi lang po yon. Tingnan natin sa Psalm 139. Let us read no 139 ng Book of Psalm. Napakaganda ng sinasabi dito. Punta tayo sa Psalm 139. Tingnan natin. Basa po tayo dito sa verse 1. O Panginoon, anong sabi niya? Sinisiyasat mo ko at nakikilala mo ako. Napakaganda ng sinasabi niya, no? Sa una pa lang, sa Psalm 139, ito makikita natin, ang Psalm 139 ay nagpapahayag ng omnipowers of God. Yung pagiging omnipotent niya, omnipresent niya, at saka omniscient niya. Yung all-knowing. Okay? Yung buong Psalm 139, pinapahayag niya to kung gaano kamakapangyarihan ang ating Diyos. Nakan niyo po ba? Kaya napakahalaga nitong Psalm 139. Dapat alam niyo to, dapat binabasa niyo to. Kasi magkakaroon tayo ng isang mas malalim na kaunawaan kung bakit kinakailangan nating magpasakop sa kalooban ng ating Diyos. Amen po ba? Dito makikita yung three omnis of God. Okay? So sabi niya, O Panginoon, sinisiyasat mo ko at nakikilala mo ako. Yun ang sabi niya. Sa verse 2, anong sabi niya? Iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Ang tao, sometimes di niya maintindihan kung ano yung gusto niyang isip o yung iniisip niya eh. Sometimes nga may ginagawa tayo, may iniisip tayo na para bang hindi mo pinag-isipan o hindi natin pinag-isipan ng isang bagay. Bagaman we give enough time sa mga bagay na dapat natin gawin, iniisip natin to, pero at the end, para bang, bakit ko naisip yon? Bakit ko nagawa yon? Bakit ko nasabi yon? So nagkakaroon tayo ngayon ng regret sa ating buhay. Kaya nga, alam natin na hindi dapat pagkatiwalaan ng ating sarili. Okay? Mapagkakatiwalaan ba ang bawat isa dito? Di ba hindi? Walang sino man ang dapat pagkatiwalaan dito. But because we have Christ in our heart, tayo po ay mapagkakatiwalaan. Amen. Amen. Are you there? Amen. Kaya nga, ang Diyos ay nagtitiwala sa iyo na ang ministry na iniyatang sa iyo ay gagampanin mo. Amen po ba? Amen. Ikaw lang naman hindi nagtitiwala sa sarili mo na sinasabi mo, hindi ko kaya. Nahihiya ako. Hindi mo kaya, pero kaya-kaya natin magsinungaling. Hindi tayo nahihiya pag gumagawa tayo ng karumal-dumal ng mga kasalanan. Pero pagdating sa salita ng Diyos, sa mga bagay na pinagagawa ng Diyos, hiyang-hiya tayo. Dapat ang ikahiya, iwaksi, yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Nandiyan ka pa ba? Okay. Punta tayo dito sa verse 3. Anong sabi niya? Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking paghiga ko. At ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Napakaganda ng sinasabi ng Psalm 139. As if talagang kilala tayo ng Diyos. Alam na alam niya tayo kung ano yung nakalipas natin, kung ano yung hinaharap natin, kung ano yung gagawin natin, kung ano yung mga bagay na dapat ginawa natin pero hindi natin ginawa. Alam ng Diyos yon. Nakukuha niyo po ba? Kaya nga, we need to submit to God's will. Amen? Kasi He knows everything about our life.
Naku niyo po ba? God knows everything in our life because He knows us. Punta pa tayo. Ang sabi niya sa verse 4. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Nakuha niyo po ba? Hello? Yun. Alam ni Lord na sasabihin mo yung amen na yan sa pangalawang tanong. Alam niya na una, hindi ka magre-react. Ganun ang Diyos. Napakatindi niya eh. Kaya nga walang dahilan para hindi tayo magpasubmit sa Kanya. Naku niyo po ba, nung ito po yung aking inaaral, o nga Lord, mas kilala mo ko kaysa sa pagkakakilala ko sa aking sarili. Ang sabi ng mga magulang natin, kilala daw niya ang kanyang anak. Alam niya kung nagugutom, alam niya kung basa, alam niya daw. No? But in reality, if we will base sa mga talata na ating binabasa, hindi kilala ng magulang ang kanyang anak. O hindi niya ganon kakilala ang kanyang anak. Kaya nga, there are times akala ng magulang, yung anak ko mabait, hindi niya gagawin yan. Pero nagawa na nga niya isang pagkakamali eh. Pero sasabihin, hindi gagawin ng anak ko yan. Na parang hindi pa rin siya nakukumbinse no, sa ginawa ng anak niya at sinasabi niya, kilala ko ang anak ko. But in reality, it is God who knows us very well. Kilala tayo ng Diyos. Kaya nga, tandaan natin, wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Kaya kung tunay kang Kristiyano at alam ng Diyos na ikay kanyang gagamitin, tinawag ka niya, saan ka man magpunta, saan ka man magtago, ano man ang ginagawa mo, if God has a perfect plan in your life, ibabalik ka niya sa tamang landasin na kung saan kanya tinatawag. Amen po ba? Hindi nyo ba nakita si Jonah, pilit niyang tinatakasan ng isang gawain ang pagkatawag sa kanya. Kasi sinasabi ni Jonah, hindi ako dapat dyan. Tsaka matitigas yung ulo ng mga tao na yan. Hindi makikinig yan. So pumunta si Jonah sa lugar na kung saan hindi siya pinapapunta ng Panginoon. So what happened? Ibinalik siya ng Panginoon sa tamang landasin na kung saan siya pinapapunta. We cannot escape God. Kasi kapag ating sasalungatin lamang ang kalooban ng Diyos, papahirapan lang natin ang sarili natin. Amen po ba? That's why you are suffering eh. Bakit? Kasi hindi tayo sumusunod, hindi tayo nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. We do our own way, our own thought, our own plan. Ito yung ginagawa natin. So para bang wala tayong plano na magpasakop sa kalooban ng Panginoon na kung saan hanggat kaya mo, hanggat malakas ka, gagawin natin kung ano yung dapat natin gawin at gusto nating gawin. And we will not submit to the will of God in our life. Kaya nga ito'y nagkakos ng troubles in our life. Kaya ka nahihirapan ngayon. Bakit? Kasi sinasalungat mo yung kalooban ng Diyos eh. Para bang mas alam mo sa Diyos kaysa sa Kanya? Andiyan ka pa ba, church? Parang mas alam natin kung ano yung dapat na maganap o mangyari sa ating buhay compared to God. Na mas kilala niya nga tayo at ang pagkakakilala niya, again, uulitin ko lang, ang pagkakakilala niya sa atin, yung pagkakakilala niya dati, ngayon, at yung hinaharap. Ganon tayo kakilala ng ating Diyos. Kung meron tayong mga nakikitang mga friends, yung mga old friends, sinasabing, hindi kita nakilala. Pero si Lord, kilala ka niya. Alam ka ni Lord. Amen po ba? Amen. At praise God, kilala ka ng Diyos. Napakaganda po nun. Okay? Napakasarap nun. Bilang mga Kristiyano, dapat kilala tayo ng Diyos na tayo tapat na lingkod niya. Amen po ba? Amen. So punta tayo sa Psalm 139. Yun. Sabi niya, iyong pinaligiran ako sa likuran at sa harapan at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. Imagine that, no? Ganun ang Diyos na talagang pinaparamdam niya sa atin na tayo'y kanyang kilala. Pero, tayo, hindi natin pinaparamdam sa sarili natin na kilala natin ang ating sarili. Do you know yourself very well? Kilala mo ba talaga ang sarili mo? So kung hindi mo kilala ang sarili mo, bakit mo magtitiwala or isa sa pamuhay o tatanggapin ng isang bagay o isang kalooban
na hindi ka naman nagtitiwala pala. Nakan niyo po ba? Amen. So, para bang talaga ang tao hindi niya dapat pagtiwalaan ng kanyang sarili. Kaya sabi sa Bible yun huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan, sa sarili mong kalakasan, sa sarili mong katalinuhan. Ayun ang sinabi ng Bible. Huwag. At huwag. Ibig sabihin, huwag mong pagtitiwalaan. At huwag kang mananahan, sabi niya, sa mga bagay na inaakala natin na ito yung magbibigay sa atin ng kaunlaran or kasaganaan sa ating buhay. Just trust God. Amen po ba? Kasi kapag sasalungatin natin talaga ang Diyos, lalo lang napapatagal yung mga inaasam natin sa buhay. Kaya nga ngayon sa panahon na to, may mga plano ka sa iyong buhay dahil ikaw parang gumagawa ng timeline in your life. Tayong gumagawa ng timeline sa ating buhay na dapat ganitong taon, ganito na ako. Dapat ganitong taon, meron na akong tahanan, meron na akong... Lahat ng mga bagay nito, tayo yung gumagawa nito. And we are not waiting, we are not submitting to the will of God in our life. Why don't we allow God to rule, to move? Why don't we allow the will of God in our life? Na mawawala na yung will natin sa ating buhay, kundi ang will na lamang ng Diyos ang magaganap sa ating buhay. Gusto niyo po ba yun? Nandiyan ka pa ba? Okay, ang sabi sa Jeremiah 17:10, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Napakaganda nun. It is God, it is Yahweh. Ginagantimpalan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay. At ginagantimpalan ayon sa kanyang ginagawa o sa kanyang mga ginawa. Ganun ang ating Panginoon. Kasi tayo, di ba, kapag meron kang ginawa sa isang buhay mo, nagtagumpay or nagpagal ka, and then nakapag-ipon-ipon ka or sumweldo ka, there are times, sinasabi natin lagi, I will reward myself. Sino mahilig i-reward niya yung sarili niya? Di ba? Ganun yung laging sinasabi natin, i-reward ko naman yung sarili ko, i-treat ko naman yung sarili ko. Pero habang tinitreat mo yung sarili mo, ang sakit sa loob mo, no? After mong na-treat. Di ba? Itinitreat mo ngayon, damdamin mo, imagine mo, pagkabili mo, wow! So, bibilin mo ngayon. Pagkabili mo, siyempre, treat mo yung sarili mo Tapos makikita ng tao, ot makanyang sili mo. Itinitreat mo yung sarili mo, gusto mong maging masaya. Pero pinaramdam ng kapatid mo, pinaramdam ng kaibigan mo, matura yung sili mo, sis. Gusto mo lang i-treat, di ba? So, ang maganda talaga is that if we will submit to God's will, ang sabi ng Panginoon, ginagantimpalaan niya ang mga tao na to. Nakanyo po ba? Because God knows kung ano talaga yung kalooban na meron tayo, yung kagustuhan natin na meron tayo. Sometimes yung gusto natin, di naman talaga natin sinusunod That's why there are times, yung gustong-gusto mo, hindi mo sige, pwede na yan. Parang yung asawa mo, dahil siguro matanda ka na or what, sige, isa na nga lang. Yung bang parang, wala ka ng choice Di ka na makapamili kasi yung edad mo, mawawala na sa kalendaryo. So, kahit sino na lang, sige, tara, pakasal na tayo, halika. But God really knows your heart. Na hindi talaga yun yung gusto mo, napilitan ka na lang. At dahil sinunod mo yung kalooban mo, nag-suffer ka. Nakanyo po ba? Hello? Nandiyan ka pa ba? Tingnan niyo yung asawa ko, napapaubo siya. Kasi alam niya. Nagsasuffer siya. Alam niya, no? Nagsasuffer siya. Sabi ko naman, suffer now. Suffer tomorrow. Suffer until the end. Okay? Kaya nung una pa lang, pinasasabon ko sa kanya, surf. Okay? So, galang naman talaga ang buhay kasi sabi ng Panginoon, gagantimpalaan ko naman lahat na nagsasuffer. Sino nagsasuffer sa asawa niya? Ayun. Okay. Baka may mag-away po dito.
sabi ng Panginoon, mas alam ng Diyos kung anong gusto natin. Tama po ba? Kaya yung gustong-gusto mong lalaki dati or babae, pag nagkita mo, siya talaga dapat eh. Siya talaga, napilitan ka lang, pinilit ka ng nanay mo, no? And so on and so on. At sabi rin, alam din ng Diyos kung ano talaga ang kailangan mo. Tama po ba? Amen po ba? Are you there? Naniniwala ka bang alam ng Diyos ang gusto mo at kailangan mo? Amen. Kung alam mo at naniniwala ka na alam ng Diyos ang gusto mo at kailangan mo, bakit hindi tayo magpasakop sa kalooban ng Diyos? Diyan ka pa ba? Diyan ka pa ba, church? Amen. So, pangalawa, He is the author of our life. Another reason, no? Another reason kung bakit kailangan nating magpasubmit sa kalooban ng Diyos. Bakit daw? He is the author of life. Ibig sabihin, siya yung may akda ng buhay. Kaya nga, sabi sa Acts 3:15 no? Sinabi dito ni na Pedro, sabi niya, pinatay ninyo ang pinagmumulan o pinagbulan ng buhay. Sabi nila Pedro. Naku niyo po ba? So, walang dahilan para hindi tayo magpasakop sa kalooban ng Diyos because the author of life is God. It is Jesus. Ang sabi sa John 46, He is the life. Naku niyo po ba? Sa Kanya nagmumula ang buhay at Siya ang buhay. Napakaganda lang sinasabi ng Panginoon. Kung sa Kanya nagmumula ang buhay na yan, dapat yung kalooban niyang magaganap sa ating buhay na pinahiram niya. Sa Kanya, that life is not your life. It is not yours. Naku niyo po ba? So, walang dahilan para hindi tayo sumang-ayon, magpasakop sa kalooban ng Diyos because the life that we have right now, that we are living, sa Diyos to. Sa Kanya nagmula to. Kung sa Kanya nagmula yan, sa Kanya siya ang nag-design yan, He understands. He understands everything according or everything about life. Ano bang alam ng tao tungkol sa buhay? Wala naman. What do we understand about life? Apart from Jesus, we cannot understand life. Hindi natin mauunawaan ng buhay, hindi natin maisa sa pamuhay ng maayos ang isang buhay kapag wala tayo kay Kristo o wala si Kristo sa inyong buhay. That's why, nagkaroon ka ng buhay nung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso. Church. Kaya nga, alam mo at makikita mo yung mga Kristiyano, they are so-called Kristiyano, sinasabi na they are confessing, pronouncing, they are saying that they are Christian, and yet, they are living dead. Patay sila. Yung buhay nila patay. Walang joy, walang peace, walang love, walang patience, walang fruit of the Holy Spirit. Bakit? Bakit? Kasi walang buhay, wala si Kristo. Kaya nga hindi nagaganap ang kalooban ni Kristo sa kanilang buhay. Kasi wala yung buhay sa kanila, and that is Jesus. Naku niyo po ba? Kung nandyan si Jesus sa iyong puso, kung nandyan siya sa iyong puso, dapat magpapasakop ka sa kalooban ng Diyos. Kasi ito ang ginawa ni Jesus. That's why Jesus said, Ephesians chapter 5, verse 1, anong sabi niya? Imitate me. Ang sabi ni Jesus, tularan daw natin siya. Kung paano siya nagpasakop sa kanyang sa kanyang ama, even to the point of death. Hello? Tayo, hindi tayo nagpapasakop sa Diyos, sa kalooban niya. Kapag tinatamaan na yung ating trabaho, yung ating oras, hindi tayo nagpapasakop sa Kanya. And we are looking for our own life. We are searching for our own life. Ano yung sabi sa Lucas chapter 9? Di ba? 23. Punta tayo. Tingnan natin yung Luke chapter 9. Punta tayo. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Baba pa tayo. Sapagkat ang sino man nagnanais na iligtas ang kanyang buhay, ang sabi ay mawawalan. Dapat hindi yung kalooban mo, yung kaisipan mo, yung kakayahan mo, ang siyang magdadirect sa'yo on how to live life.
Hello? Huwag mo sayangin yung lakas mo. Sabihin sa kapatid mo, huwag mo sayangin yung lakas mo. Masasayang lang yan. Di ba ganun yung ginagawa natin? We are doing our own way. Ginagawa natin yung kakayahan natin para lang mabuhay. But in reality, kailangan natin ng Diyos. Napakasimple lang eh. Kasi ang buhay na yan ay galing sa Kanya. Do you believe on that? Kung ang buhay na yan ay galing sa Kanya, siya rin ang may kakayahan at may alam kung paano paganahin at paano manatili ang buhay na yan, paano maging maayos ang buhay na yan. It is God. Okay? Kahit tumawag ka pa ng mga financial advisor na sinasabi nila, nangangako sila, I will manage your money, this is how you will manage your wealth para sa in the future, huwag kayong maniwala sa kanila. Huwag. No? Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. May mga tao talagang, this is how you must live life. Gawin mo na yung gusto mo. Habang malakas ka, habang bata ka, gawin mo na yung gusto mo. Mali yun. Habang bata ka, habang malakas ka pa, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Amen? At yun dapat ang ginagawa natin. Dahil tayo po ay inihanda ng Diyos para sumunod, magpasakop sa kanyang kalooban. Hindi para sa kalooban natin. Nakuha niyo po ba? Ang sabi niya, sapagkat ang sino man na nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. That's why every time we obey, we follow our own will, nawawalan tayo. Are you there? Ang dami nang nawala sa'yo. Since kailan? Since nung hindi mo sinunod o nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Na mas pinipili mo na gawin yung mga bagay na gusto mo. Na nalalaman mong totoo o tama para sa'yo. Hindi alam ng tao kung paano siya mabubuhay sa mundong ito. Hindi niya alam. But praise God. Nung narinig natin yung pangalan Jesus, who is life, the life, doon tayo nagkaroon ng kaunawaan at kakayahan para maisapamuhay ang wasto, tama at totoo, matuwid na pamumuhay. Amen po ba yun, church? Amen. Balik tayo. Ang sabi niya, subalit sino mang mawalan ng kanyang buhay, take note, dahil sa akin, dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay maliligtas niya ito. Do you love your life? Hindi ko tinatanong kung do you love your wife? Do you love your life? Amen. So, kung mahal natin ang ating buhay, pinapahalagahan natin ang ating buhay, kailangan ipagkatiwala po natin ito sa ating Diyos. Amen po ba, church? Nandiyan ka pa ba? Palakpakan natin si Lord doon. Pangatlo, sabi niya rito sa pangatlo, another reason is to fulfill God's purpose in our life. Why we need to submit? Bakit kailangan nating magpasakop sa kalooban ng Diyos? Ang sabi niya, to fulfill God's purpose in our life. In fact, ang mga main points natin, magkakadugtong-dugtong lang yan. Hinati-hati lang natin para mas lalo nating maunawaan. Tingnan niyo po, sa simpleng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, ang sinasabi rito is that nagkakaroon ngayon ng katuparan. Sabi mo katuparan. Yun. Napakaganda na, di ba? Ito yung lahat ng gusto natin. Yung matupad, yung mga bagay na magaganda sa ating buhay. Especially the plan of God in our life. The purpose of God in our life. Totoo ba yun? Nagagalak ka ba at gustong-gusto mo ba na maganap ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Kung nagagalak ka, why don't you allow God's will in your life? Bakit pinagpipilitan natin yung kalooban natin, yung kagustuhan natin? Lord, this is what I want eh. Lord, this is what I need eh. Hello? Andiyan ka pa ba? Kung alam pala natin, no, na pagkakatiwala ng Diyos, at alam naman natin, natutuparin ng Diyos, yung mga bagay na sinasabi niya sa atin, mga pangako niya sa atin, because in the first place, pinangahawakan natin ng Jeremiah chapter 11 or 29 verse 11. Tama po ba? Andiyan ka pa ba? Ano yung verse 29:11? Ang sabi niya, basahin nga natin. 1, 2, 3, read.
Hmm? Amen? Sometimes ang sarap lang basahin, no? Ang sarap lang marinig. Tama po ba? Wow, ito pala yung gusto ng Diyos. Ito pala yung kalooban ng Diyos. At lagi ko sinasabi sa inyo, kung ito ang kalooban ng ating Diyos, maybe it is also the things that you want to happen in your life. Tama ba? Ito rin yung gusto nyo eh. Ano, di ba gusto naman natin ito? Gusto natin na tayo po ay para sa ikabubuti. Ano daw yon? Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano, mga panukala para sa ikabubuti. Yan ang gusto niya, tama? Laging mabuti yung buhay. Tama po ba? At hindi sa ikakasama. Pero alam niyo po ba, dahil hindi tayo sumusunod, hindi tayo nagpapasakop sa kabutihan ng Diyos or sa kalooban ng Diyos, imbis na mapabuti tayo, napapasama tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, my purpose, my plan to you is to have a good thing in you. He has a good plan in you. Sabi mo, may mabuting plano si Lord sa iyo. So kung may bubuting plano si Lord sa atin at hindi pa siya kasasama natin, why not submit to His will? Hello? Tayo yung mga plano natin, sometimes, di ba, napapahamak pa nga tayo eh. Kaya nga ang tao, siya ang gumagawa ng sarili niyang problema. Tapos sisisihin natin si Lord. Ikaw kasi Lord eh. Bakit mo akong pinabayaan? Alam mo palang matitisod ako, alam mo palang madadapa ako, alam mo palang mababankrupt ako, mapapahamak ako. Lord, bakit mo ako hinayaan? Itong lagi sinasabi ng tao. Kasi nga meron tayong will. O Lord, bakit mo kasi kami binigyan ng will? Ganon kabuti ang ating Panginoon. Ayaw niyang puwersahin tayo. Kasi ang gusto ng Panginoon, mahalin natin siya ng buong puso natin, yung taos sa puso natin. Hindi natin siya mamahalin, hindi natin siya susundin dahil pinilit niya lang tayo. Or minagic lang, sumunod ka sa akin. Hindi ganun ang Panginoon. Hindi niya tayo ginawang aso. Hindi niya tayo binigyan ng tali. Pinalaya niya tayo at ang nice niya, na iibigin natin siya, susundin natin siya ng buong puso, na hindi tayo pinilit. Are you there? Kasi napakahirap pag pinipilit eh. Tama ba? Pag pinulit, ano yun? Ayoko! Pag ayaw niya, bitiwan mo. Matutumba yan. Ba't mo ako binitawan? Di ba? Lagi natin nakikita yan sa mga libing. Tuki mo na ako! Sama mo na ako! Sama mo na ako! Itulak mo. Para sumama na. Sama ka na. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Kaya nga sa mga Kristiyanong matitigas ang ulo, pag inaaya mo, kapatid, maglingkod ka sa Panginoon. Kapatid, mag-church ka naman. Kapag ayaw niya, bayaan mo na siya. Ipag-pray mo na siya. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo yun. Sa 1 Corinthians chapter 5. Anong sabi doon? Ibigay mo na siya kay Satanas. Pag ayaw niya, baka sabihin niyo, Pastor, yan ba yung pinag-pray mo sa amin? There are times. Kapag matigas ang ulo ng isang member sa church, lagi ko sinasabi, Lord, ikaw nang bahala sa kanya, Lord. Ibigay mo na siya kay Satanas. Ligligin mo siya. Kaya that's why siguro, iba sa inyo, kaya pala nakakaranas ako ng pagsubok, ng pagliliglig. Kasi si Pastor pinagpe-pray ako. Yes, definitely. Ginagawa ko yon. Bakit? Para magising tayo. Kasi kung wala kang problema sa buhay, wala kang pagsubok sa buhay, hindi ka lalapit kay Lord eh. Hanggat malakas ka, hanggat kaya mo, hanggat maayos ang kalalagayan mo, you will go on your way. Tama? Pero kapag may problema ka, Lord! Ganyan ang gagawin natin eh. Di ba bilang magulang, gusto natin disiplinahin ang ating mga anak. Sometimes, sinahayaan natin silang madapa. Tama po ba? Tama? Ginagawa natin yun eh. Hinahayaan natin silang malaman nila yung kamalian nila para magkaroon ng lesson sa kanila, matandaan nila. Amen? So isang bagay na ginagawa ko yun, I prayed. There are times. Kapag itong tao na to, makulit. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa tao na to. Yan ang gusto niyang buhay, yan ang pinili niya. Go! Para makita niya, malaman niya kung ano ang buhay na hindi sumasang-ayon, hindi nagpapasako sa kalooban mo. Sige, mahirapan yung Kristiyano na yan, tao na yan, yung kapatiran na yan. Dahil hindi siya sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hayaan natin na ma-experience niya ang lupit ng buhay dito sa mundo nang wala kay Kristo. Ano ka pa ba? Alam niyo po, today,
magiging pahirap ng pahirap ang buhay. Alam niyo ba kung anong nangyayari sa UK? Alam niyo ba kung anong nangyayari sa US? Last Wednesday, sineshare ko to. Alam niyo ba kung ano yung nangyayari ngayon sa US and Israel? Alam niyo ba? Nang sinasabi ng Bible, when there is peace and safety, then sudden destruction will come. Ito yung nangyayari ngayon. Ito yung nangyayari ngayon. Because this is the purpose of God in our life. Na maganap ang lahat ng bagay na nagaganap ngayon. Alam niyo ba ang US ngayon, yung US government, naka-shutdown ang kanilang government? Shutdown sila ngayon. Ang yaman na ng bansa, and yet, shutdown. And alam niyo po ba na maaaring mangyari sa Pilipinas yan ngayon kasi pinag-uusapan ngayon ang budget for 2026. Because napakaraming insertions. Napakaraming mga pondong tinapyasan sa iba't ibang department. And this is it. This is it. Kasi kapag nagkaroon ng kaguluhan, because this is one of God's plan, here, no, sa mundo na to, magkakaroon ng kaguluhan. Ngayon, kung ang buhay mo ay hindi nakaangkla sa Diyos, hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, at ikay lalakad taliwas sa kalooban ng Diyos, mahihirapan ka. Kawawa ang pamilya mo. Hindi ka ba naawa sa pamilya mo? Napakasimple lang. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Because you love your family, susunod ka sa kalooban ng Diyos. Tama po ba yan? Lagi nating isipin yon. Susunod ako sa iyo, Panginoon, lalo na yung tatay, yung mga nanay, magpasakop sa kalooban ng Diyos. Napakasimple lang naman nun eh. Pilit nating inaayos yung pamilya natin because meron tayong panukala, meron tayong plano, meron tayong purpose sa buhay ng ating buong sambahayan. Pero nahihirapan tayo, napapagod tayo eh. Tama? Kaya nga pati yung faith mo, tinatamaan eh. Andiyan ba? Andiyan ka pa ba? Ang sabi ng Panginoon is that God sees the future, He knows the future, and He holds the future. Napakatindi ng Panginoon. Kasi tayo, yung tingin natin lagi nasa hinaharap eh. Yung laging bukas, hindi naman talaga natin pinag-iisipan yung ngayon at saka yung mamaya eh. Kundi yung bukas yung hinaharap ang ibig sabihin. Tama? What will happen tomorrow? What will happen next? Yun naman ang lagi natin pinaglalaanan eh. Because we believe kung ano man yung meron tayo ngayon, sapat na para sa ngayon at inaalala na natin yung darating na bukas. Tama po ba? Ganun naman yung laging inaalala ng mga magulang eh. Pero ang sabi ng Panginoon, verse 11, sinasabi niya, balik tayo sa Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang aking mga, ang dami nun, no? Mga. Ang dami palang plano ni Lord sa buhay natin. Do you believe on that? Anong sabi niya? Panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Ito kasi yung time na na-captive, nakulong yung mga Israelites. At may pangako ang Diyos. Pero before Jeremiah will happen, tingnan niyo po, listen to this. Nauna Jeremiah 29:11, bago maganap ito, ang pangako ng Diyos, meron siya sinasabi, may condition. Jeremiah 29:12, baba tayo. Anong sabi yan? At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko kayo. Kailangan munang lumapit tayo sa Panginoon. Sa paglapit sa Panginoon, ang ibig sabihin nun, surrendering our life. Nakuha niyo po ba? At nagkakaroon din tayo ng admission and acknowledging of God in our life. Ang paghanap sa Kanya, kaya mo siya hinahanap kasi nais mong malaman ang kalooban niya para sa'yo. Nais mong maranasan yung panukala niya para sa'yo. Tama po ba? Kaya nga natin hinahanap si Lord eh. Because we believe dun sa Jeremiah 29:11. And there are some Christians, ito yung kanyang life verse. Ako'y naniniwala sa Jeremiah 29:11. Yes, pinaniniwalaan mo Jeremiah 29:11. Pero pinaniniwalaan mo bang Jeremiah 29:12? Meron ka bang pagnanais na gawin itong Jeremiah 29:12? Baka 29:11 lang yung gusto mo. Baka gusto mo lang mabusog pero ayaw mo magluto. Hello? May mga taong ganun eh. Gusto nilang mabusog pero ayaw naman nilang magluto, ayaw nilang kumain.
Kasi tataba sila. Pero nagugutom sila. O, anong gagawin natin? Mag-cheat day ka. Lolokohin mo yung sarili mo. Nandiyan ka pa ba? Kaya makita natin, nakakalungkot lang yung mga Kristiyano na gusto nilang maranasan ng Diyos sa kanilang buhay, pero ayaw nilang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi pwede yun. Hindi pwede. You want blessings, but you don't want to bless God. You want to experience God in your life, pero ayaw mong lumapit sa Kanya. Oh, paano yun? Paano yun? Gusto ba natin na talagang puro blessings lang? Gusto mo lang ba laging receive? At kapag naibigay na ng Panginoon sa'yo, anong gagawin mo? Wala ka na sa church. Alam nyo, isang prayer ko, yung lahat ng mga bagay na nagiging dahilan para sa paglapit mo sa Panginoon, sa pagsunod mo sa Panginoon, tanggalin niya. Galit kayo sa akin, no? Nagalit kayo sa akin, tama? Masakit yun eh. Kasi gusto ng Panginoon, yung pang-araw-araw natin, iasa natin sa Kanya. Manahan tayo sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Itong kalooban ko ngayon, ang sabi ng Panginoon, itong kakainin mo ngayon, ito lang ang gagastusin mo. Hindi kalooban ng Panginoon na yumaman ka, let's say. Pero tayo, trying hard tayo, gusto natin yumaman. Yan ang sinasabi sa Proverbs. Do not wear out yourself. 23:4. Do not wear out yourself. Huwag mong pagurin ang sarili mo para yumaman. Diba? Ganun tayo. Ipon ka ng ipon. Tinitipid mo yung pagkain mo, titipirin mo lahat. Tinitipid natin. Eh, kahit nagkakasakit ka na, tinitipid mo. Hindi ka bibili ng pagkain. Kaya ang bandang huli, ang pagkain mo gamot. Ang dami mong gamot na, lahat yan, pastor, iniinom ko yan. Maintenance, oh. Nandiyan ka pa ba, church? Ako nga, pagkalalabas kami na sister, pastor, pili ka na. Huwag mo tignan yung presyo. Oh, ganun eh. Ganun yung mga kapatid. Huwag mo tignan yung presyo, pastor. Eh, syempre, ako naman, inaalala ko, syempre, sabi nga ni Lord, mamuhay ka lang sa kakayahan. Ayon lamang sa kakayahan mo. Tama ba yan? Let us not embrace. Huwag mong yayakapin yung di mo kayang yakapin. Kaya nga, sabi ko si Che, tinitipid ko. Kasi pag lumaki pa siya, hindi ko na kaya. So hanggat nagdidikit yung kamay kong ganyan, nung misa pinilit kong pag-abutin eh. Huh? Diba? Eh, pinilit ko. So sabi, pag lumaki ka pa dyan, hindi ko na kaya. I will not embrace you anymore. So parang something like that. Huwag nating yakapin yung di natin kayang yakapin. Kasi parang mayakap natin, sometimes we need help. Tumatawag tayo ng Bombay. Sabi naman nung, we need help. Oh, Bombay, ang sinasabi ko. Diba? May babayaran ka. Bombay. Para lang kasi iniyakap mo ganun. Kulang ng ganun eh. Yung Bombay ngayon, itatapal niya yung kamay niya, may pera. Ay, salamat. Diba? Hayaan natin na maganap ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Napakaraming plano ng Diyos sa ating buhay. At yung nagaganap sa buhay niyo ngayon, that is maybe not the plan of God and the purpose of God in your life. Maaaring hindi yan. Hayaan mo lang na ang plano ng Diyos or na maganap sa iyong buhay. How? If we will submit to God's will. Ang hirap kasi na kapag ang tubig papunta doon at hindi ka aayon sa takbo ng tubig at ikay sasalungat. Yes, makakamove ka eh, konti-konti. Pero darating yung time, mapapagod ka at doon ka pa rin naman pupunta. Tama po ba? Ba't ang gusto mo magpagod? Huwag mo sayangin yung kalakasan mo para lang sa mga pangarap mo na hindi naman pangarap o plano ng Diyos sa iyong buhay. Again, ang sabi na binasa natin kanina, ang daming plano ng tao sa Proverbs 19:21. But still, the will of God will prevail. Kalooban pa rin ng Diyos eh. Kung yun pala ang magaganap sa ating buhay, bakit pa ako magpaplano sa sarili ko? Bakit ko pa susundin ang kalooban ko? Bakit hindi ko na lamang sundin si Lord? Because He is the author of life. He knows me. As much as I know or knows my life.
Naku niyo po ba, church? Nandiyan ka pa ba? Okay. Tingnan niyo po yung 1 John chapter 2 verse 17. Ang sabi rito sa 1 John chapter 2 verse 17, mawawala ang sanglibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanaasan o pinagnanasaan ng mga tao. Napakatindi ng sinasabi niya eh. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Kasi nga, yung gusto mo ngayon, maaaring bukas hindi na. Yung hindi mo kailangan ngayon, maaaring bukas kailangan mo. Naku niyo po ba? Ganun tayo eh. Tayo pa naman, pag hindi mo kailangan yan, hindi ko na kailangan to, tapon. May mga kapatid tayo dito, kami nagtatawanan kami ni Brother Edwin eh. Asan si Roman? Wala. Nagpipintura kami ngayon, kasulukuyan namin nagpipintura. Nagpahinga lang, kabukasan magpipintura, hanapin mo yung brotcha. Tinapong ko. Ginagamit pa yun. Kami kasi, siguro dahil may alam kami konti sa construction, tornilyo, pako, itinatabi namin yan. Hindi man kami yung gagamit, pero may mga tao na gagamit niyan. Sino dito yung mahilig magtapon? Yung nakita lang nakakalit, tapon mo na yan. Hindi mo alam, meron palang nagtabi nun, gagamitin niya. Hello? Yun namang dapat itapon, di mo tinatapon. Yung asawa mo, dapat mo na itapon, di mo na tinatapon. Di ba? Nandiyan ka pa ba? Ang sabi ng Panginoon, balik tayo, ano sabi niya? Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Naku niyo po ba? Naku niyo po ba? Kaya yung mga kalooban natin, yung mga kagustuhan natin sa ating buhay, maaring now, gustong-gusto mo siya, pero bukas ayaw mo, sa darating na linggo, gusto mo siya, sa darating na susunod na buwan, ayaw mo siya. May ganun tayong pakiramdam eh. Tama? Gusto mo yung trabaho mo ngayon, na-enjoy mo. Bukas, dahil may nakawi ko, ayaw ko na yan. Napagalitan ka, ayaw ko na. Nagka-bonus, gusto ko na. So, hindi consistent. Naku niyo po ba? Nandiyan pa ba? Di ba, there are times, yung mga bata nga ayaw niya yung kurso niya. Pero dahil nagkaroon siya ng kaibigan, gusto ko na. Na-enjoy ko na. Nung nakagraduate na, walang trabaho, bakit ko kasi kinuha yung kurso na yun eh? Naka natin? Hello? Diba? So sabi niya, ngunit ang gumagawa ng ano daw? Ulitin natin, gumagawa ng lakas natin. Amen. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. So if you want things that are good, yung mga bagay na magaganda, na ikabubuti natin, hindi natin ikakasasama, at gusto nating manatili, yun lamang yung mga kabutihan ng Diyos. Kaya yung kalooban natin, hindi nananatili yan. Yung kagustuhan mo, hindi nananatili yan. Tama po ba? So what's the reason? Para hindi natin, hindi tayo magpasakop sa kalooban ng Diyos. Alam naman pala natin ang kabutihan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Napakabuti ng ating Panginoon eh. Kung uunawain lang natin, napakasimple lang. Lord, my plan is to submit to your will. That's all. Wala na. Napakasimple. And then, magaganap yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Magaganap yung Jeremiah chapter 29, verse 11 na ating pinanghahawakan. Amen. Palapakan natin si Lord doon. Ang pinakahuli, na napakaganda, dahil sabi nga niya, ito'y mananatili magpakailanman because number 4 is, God never fail. Amen. Hindi nabibigo ang Diyos. Wala po ang word na kabiguan sa Diyos. Nakanyo po ba? Wala. Kaya nga ang sabi sa Bible, ang lahat ng bagay sa mundo ay mabibigo, mawawala, but God will still remain. He is the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Ganun ang ating Panginoon. Naku niyo po ba? Napakatindi ng ating Panginoon. Hindi siya kailanman mabibigo. Kasi kung mabibigo siya, wala siya sa kahuli-hulihan. Wala. Amen? Ganun ang ating Panginoon.
Ganun siya. Kaya nga sabi niya, sinasamahan ko kayo eh. Alam niya yung direksyon. Nagsabi niya, I will go to my Father. John 14, verses 1 to 3, I will go to my Father. Sabi niya, kasi patutunguhan natin doon eh, sa kanyang ama eh. So, if we will follow His will, bagaman ang will ni Lord ay dumanas tayo ng mga baku-baku sa ating buhay, it doesn't mean that we will fail. God will not let you fall. Amen. Kung nakaranas ka man ng pagdapa, ng pagkabagsak, ng pagkawasak, hindi fault ni Lord John. It is our own choice because we follow our own will. Kahit dadaan tayo sa baku-bako, sa bagyo, sa mga bundukin, sa mga rocky roads, anong sabi ng Panginoon? Sasamahan kita. Tama? Ano yung awitin? Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Psalm 139. Kasama natin ang Diyos. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kung kasama natin siya, at siya ang may-ari ng lahat ng bagay, siya ang may akda ng ating buhay, kung anong sinabi niya, dapat siya ang masusunod sa ating buhay. Alam pa natin siya nagbigay ng buhay. He's the author of life. Again, He knows what to do in our life. Siya ang nakakabatid lahat. Maging yung ating patutunguhan, siya lang at ang nakakalam. Siya yung direksyon. He's the way. So bakit mo susundin yung kalooban mo? Eh kung nga si Google, naliligo tayo dyan eh. Dinadala niya tayo sa traffic, dinadala niya tayo sa malayong daan. Tama ba yun, church? And I remember one time nasa Manila kami, mga Manila boy kasi kami eh. Andun kami sa somewhere in Tondo ba yung brother? Pinuntahan natin. Papunta kami yata Chinatown that day or what? Nag-google kami, naglalakad lang kami, wala kami sakay pero nag-google kami, naglalakad kami. Si Google, dinala niya kami sa isang makipot na daan na may nagiinuman dito na parang palagay namin, pag dumaan kami, tatawagin kami at papainumin kami. Paano ba yan sa mga alika nga rito? Ganun. Di ba kilala? Parang ganun yung dating eh. Nandun kami nila brother din eh. Talagang sama ko nun, si Roman yata, 3 yata kami na naglalakad kami. Eh, nag-google kami, si Roman yung talaga may alam ng Google eh. Dito tayo, dito. Eh, dead end pala yun. So, kung kami pinagtripan doon, ng mga sanggan, ang patutunguhan lang namin, isa lang, yung creek. Yung sapa. Doon kami mapupunta. At papunta naman yung sa Chinatown. yung creek na yun. Tama ba, brother? Sabi ko, talagang, kung sinunod talaga namin yung will, sa bagay hindi kami naka-will nun eh. Naglalakad lang kami. Nagwa-walk lang kami. Eh, yung palang Google, para lang yata sakyan. Hindi para sa tao na naglalakad. Hindi pala ganun. Baka sa tao, yung compass lang. So, isang bagay na nakita ko doon, na kapag sinunod pala natin yung kalooban natin, talagang mapapahamak tayo, dating tayo sa tinatawag na dead end. Nasa end of your life ka ba? Nasa dead end ka ba today? Na parang Pastor, parang ang laki-laking pader to. Parang gusto mong bumalik. Parang gusto mong ituloy. Wala kang madaan ng left side. And the only way to get out of that end of your life is to go back kay Lord. Amen. Hindi ka pa mapagod na nagaganap yung kalooban mo sa iyong buhay. Kapag sinusunod lagi natin yung kalooban natin, mapapagod ka. Sabi mo, mapapagod ka. Sabi dito, Hebrews 13:8 is that Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Do you believe on that? Ganun ang ating Panginoon eh. Hindi nagbabago ang Diyos. Ibig sabihin, yung mga plano niya, yung mga panukala niya sa atin, same. Hindi nagbabago yan. Kaya nga kahit ano man yung dumating sa buhay mo ngayon, it doesn't mean na nabago na yung plano ng Diyos sa'yo. Na parang dumadaan ka sa bulubundukin ibig bang sabihin, nagbago na si Lord sa'yo dahil God allows you to walk
on a rocky road, on a mountain? Hindi. Hinayaan ka niya dumaan sa bagyo, ibig mong sabihin, napagod si Lord sa'yo, nagbago siya ng kaisipan. Ay, hindi pala. Ang sabi sa Malakay, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na madaling magbago ang kanyang kaisipan. Hindi ganun ang ating Diyos. God is faithful. Amen. Sabi mo, God is faithful. Kailangan kasi nating sinasabi yun eh. God is faithful, God is good, God is love. Lagi talaga nating sinasabi yun. We need to remind ourselves. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, 2 Timothy 2:13, nagsabi niya, kung tayo man ay hindi tapat, sabi ganun, siya ay nananatiling tapat pa rin. Napakaganda yan, no? Ganyan ang ating Diyos. Imagine how many times hindi tayo naging tapat sa Kanya. How many times nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, pero still, ang katapatan, kabutihan, pag-ibig ng Diyos sa atin nananatili. Hindi napapawi, hindi nawawala yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ano man ang ginagawa natin. Nakanyo po ba? Kasi lagi nanduron yung pagkakataon na pinagkakalob ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya ang sabi sa Book of Romans, the more na tayo po ay nagkakasala, yung grace ni Lord, tumataas din. Nakuha niyo po ba? Yung habag ng Diyos. Kapag maraming pagsuway, yung grace, sinasabayan niya, tinatapatan niya. But it doesn't mean, sabing ganon, na, o di magkasala na lang ko para yung grace ni Lord, tataas din. Hindi po ganon. Ginagawa lang ng Diyos yun para bigyan tayo ng pagkakataon. Because our sin, because the grace of God wants to cover our sin. Yung grace ni Lord, gusto niya, gapiin niya, takpan niya yung ating mga pagkakasala. Pawiin niya yung pagkakasala. That's the purpose. Nakan niyo po ba? Kaya ang Panginoon, ito lagi yung ginagawa niya. Kasi nga, God never fails. Kasi pag tumataas ang sin, dumadami ang sin, yung grace hindi niya sinasabayan, maaring magapi ang tao. Not the grace of God, pero maaaring magapi yung grace of God na nasa tao. Kasi hindi nasunod ng tao, hindi isinapamuhay ng tao yung grace of God. Nakanyo po ba? Kundi namayagpag yung kasalanan sa kanyang buhay. Nakuha po ba? Nandiyan ka pa ba? Kasi ang Diyos, hindi niya layunin na siya'y mabigo. Kasi kapag ang Diyos na nabigo, hindi siya Diyos. Amen? Ganun lang kasimple yun. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi kanya kayang biguin, lalo na kung ikay lubusang nagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Walang sino man sa Bible ang sumunod sa kalooban ng Diyos na nagapi, natalo. Wala. Na nagsisi, wala. Lahat sila na sumunod sa kalooban ng Diyos, today, yung mga great men of God, today, they are experiencing the fruit of their labor, the fruit of their service. Ngayon, sina David, naroon sila ngayon kasama ng Diyos. Sina Moses, kasama lahat yan. Sina Nathan, lahat ng mga talagang namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. No? They already reap what they sow. Kung ano man yung kanilang itinanim. No, kanyo po ba? Kaya nga, napakaganda na tayo po ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi ang sinasabi ng Diyos, kapag sinabi ko ito, gagawin ko. Bakit? Anong sabi niya sa 2 Timothy 2:13? If we will just continue, may sinabi siya doon. Sabi niya, sapagkat hindi niya kayang itakwil ang kanyang sarili. Hindi niya kayang pabulaanan. Ibig sabihin, hindi niya kayang sirain kung anong pinangako niya, kung anong sinabi niya. Ganun ang Panginoon. Nakuha niyo po ba? Kapag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Naalala ko tuloy yung awitin eh. Dahil sinabi ng Diyos ang sinabi niya, di ko lilimutin ang mga pangako niya. Today, sasabihin natin yan, sinabi ng Diyos. Sabi mo, sinabi ng Diyos, pagpapalain niya ako. Sinabi ng Diyos, aasenso ko. Sinabi ng Diyos, magiging maayos ang aming buhay. Magiging kumpleto ang aking sambayanan. Sinabi ng Diyos, magtatapos ang aking mga anak sa pag-aaral. Sinabi ng Diyos, bibigyan niya kami ng mabuting tahanan. Sinabi ng Diyos, palalakasin niya ako at pagagalingin niya ako. Amen? Yun ang sinabi ng Diyos eh. Let us submit to God's will. Amen po ba yan? Tayo nga po lahat ay tumayo. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, ano daw? Hallelujah. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos,
ay sinabi niya, di ko bibitawan ang sinabi ng Diyos. Come on. Awitin lang ng malumanay. Sinabi ng Diyos. Come on. Sinong naniniwala na aangat ang kanyang buhay dahil sinabi ng Diyos? Amen. Just believe in your heart. Hallelujah. Come on. Kaya't ako'y magsasaya pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan mga pangako niya. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay. Pwede bang parinig mo sa Diyos dyan? Let us remind God of His promises to us. Pangako ng Diyos yan sa'yo. Habang inaawit natin yan, awitin mo ng may paniniwala, ng may pananampalataya, na punong-puno ng pag-asa, as if ang gagawin ng Diyos sa buhay mo ay sasagana, aangat, pagagalingin ka ngayon. Ngayon. Amen. Pwede ba natin sabihin, sinabi ng Diyos, ako ay gagaling. Amen? Ulitin natin. Sinabi ng Diyos, ako ay gagaling. Amen. Isa pa. Sinabi ng Diyos, ako ay gagaling. Kaya't ako'y magsasaya. Kaya't ako'y... Bakit? Pagkat sinabi ng Diyos ay Di natin lilimutin ang pangako ng Diyos. Pwede ba natin sabihin, sinabi ng Diyos? Sinabi ng Diyos, aasenso ang buhay ko. Come on, let us proclaim it, let us declare. Come on. Aasenso ang buhay ko. Kaya't ako'y ngayon pa lang, maging masaya ka na. Dahil aasenso ka. Amen? Amen. Di ko. Amen. Sabihin natin, makakapagtapos ang pag-aaral ng mga bata. Sinabi ng Diyos, magtatapos ang aking anak. Amen. Sinabi ng Diyos, magtatapos ang aking anak. Kaya't ngayon magsaya ka na. Kaya't ako'y magsasaya pagkat sinabi ng Diyos. Amen. Awitin natin. Sinabi ng Diyos, ako'y lalakas. Sinabi ng Diyos, ako ay lalakas. Sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, ako ay lalakas. Come on! Kaya't ako'y, dahil malakas ka na, maging masaya ka. Amen? Hallelujah! Di ko, hallelujah! Sabihin natin, sinabi ng Diyos, lalago ang church nito. Amen? Sinabi ng Diyos, come on, let us declare, lalago ang church na to. Sabihin natin, IJCC. Sinabi ng Diyos, lalago ang IJCC. Kaya't ako, amen, ay sinabi niya. Isang bagay hilingin natin. Sabihin natin, sinabi ng Diyos, ang aking pamilya'y magiging buo. Sinabi ng Diyos, ang aking pamilya ay mabubuo na naglilingkod sa Diyos. Sinabi ng Diyos, ang aking, hallelujah, ay mabubuo na naglilingkod sa Diyos. Kaya't ako'y magsasaya pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang mga pangako niya. Sabihin natin, sinabi ng Diyos, matatanggap mo ng inasan mo. Sinabi ng Diyos,
matatanggap kong inaasam. Amen? Ano ba yung inaasam mo? Matatanggap ko na ang aking inaasam. Come on! Hallelujah! Kaya't ako'y magsasaya pagkat sinabi ng Diyos. Ang sarap awitin, no? Ng mga sinasabi ng Panginoon. Mga pangako niya. Sinabi ng Diyos, matutupad ang lahat ng pangarap natin. Sinabi ng Diyos, matutupad ang bawat panalangin. Hallelujah. Kaya't ako'y magsasaya pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang mga... Hallelujah. Sasabihin natin, rumaragas ang pagpapalay. Come on! Invite mo today. Invite mo today. Di ako magtataka. Hindi ka talaga dapat magtaka kasi sinabi ng Diyos yan. Amen? Is that your faith? Magpunta, lumaragas ang pag... Pwede ba natin galinin yung ating mga kamay? Hallelujah. Come on. Lumaragas ang pag... Let us claim it. Aking nararanasan. Di ako. Huwag kang magduda, church. Amen. Today, narinig ng Diyos ang tinig mo. Narinig niya ang panalangin mo. Narinig niya ang nais mo maganap sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Because I do believe, hindi mapapako ang pangako ng Diyos sa iyo. Mararanasan ang pagpapala niya. Come on. Rumaragasa. Rumaragasa ang pagpapala. Aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta mula hilaga, taluran, tulog silangan, saan man nagpunta. Rumaragas ang pagpapala. Come on! Aking hallelujah! Rumaragas ang pagpapala. Aking nararan. Come on! Di ako magtataka. Come on! Kung basta, hallelujah! Mula hilaga, taluran, tibok silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapal, aking nakaptan. Sing it again! Lumaragas ang Tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos sa umagang ito, church. Tanggapin mo ang pangako ng Diyos sa iyo, sa iyong sambahayan. Hallelujah! Hallelujah! Mula hilaga ang kanluran, tibok silangan, saan na nagpunta. Lumaragas ang pagpapala. Hallelujah! Lumaragas ang pagpapala. Aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hilaga ang kanluran, ibang silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapalay. Aking kunin mo pagpapala ng Diyos. Rumaragas. Come on. Amen. Kung ba't sa'kin napupunta mula hilaga ang kanluran, ibang silangan, saan man nagpunta. Lumaragas ang aking na hallelujah. Tanggapin mo ang rumaragas ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Kaya sa oras na ito, church, let us ready ourselves, let us ready our life, sapagkat tunay nga ang pagpapala ng Diyos ay iyong mararanasan. Hallelujah. Father God in heaven, we are here and we are ready, very much ready, Father God, to submit to your will.
Nais namin, Panginoon, na ang kalooban mo ang maganap sa aming buhay because now we know the reason why kung bakit nais mo, Panginoon, na kami po ay magpasakop, sumunod sa iyong kalooban. Lord, maybe it is not easy, O God, unless, Lord, we will surrender our will, O God. Today, Father God, nais namin na mapawalang bisa ang aming kalooban, ang aming mga plano, ang aming mga naisin sa aming buhay. Sa halip, Lord God, ang iyong kalooban ang maganap sa aming buhay. Lord, let your will be done in our life. Let your will be done in our family. Let your will be done in our work, in our businesses, oh God. Let your will be done in this church, oh God. Hallelujah. This is our prayer. This is our faith. This is what we ask for, oh God. In the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen, Amen, and Amen. Tayo po'y manatili na nakatayo at tayo dadako sa...